and welcome back again to my channel. It's me, Gracia Viviana, ang inyong pinterang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Thank you so much for watching at saka salamat nga pala sa mga lahat ng nagko-comment dahil nababasa ko po yung mga comment nyo. Ayan, today is August 16, Friday. Ayan, so time check tayo. It's already 1:54 PM. Ayan, so tahimik yung paligid. Actually, inaantok ako, kaya lang para hindi ako antokin, para hindi ako talaga makatulog. So, nanonood ako ng mga videos. Ayan, so nabasa ko yung comment ni Ma'am Ivy Joy. Malapit. Ayan, so hindi malayo o hindi malapit. Hello Ma'am Ivy Joy, thank you nga pala sa comment mo. Ayan, so ngayon sasagutin ko yung tanong niya. Kasi yung tanong niya is, saan ba daw pwede kukuha ng business permit? Kung pwede ba daw kuha doon sa lugar na pagtatayuan mo ng negosyo. Ayan, so sasagutin natin yan, pero bago ang lahat, bago natin sasagutin yan, hello nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalong na doon sa mga videos na business tips, business ideas, and business experience na may learnings kayo matutunan. Ayan, so ngayon, sasagutin natin yung tanong ni Ma'am Ivy Joy. Ayan. So guys, disclaimer, I am not an expert regarding with this. So ito lang naman sinishare ko sa inyo is base lamang sa aking mga natutunan, nalalaman at saka nare-research na din na gusto ko rin i-share sa inyo. Ayan, para aware kayo or ano ba tawag doon, may alam din kayo as a small business owner. Ayan, so ngayon, ang tanong niya is pwede ba daw kung kukuha ba daw ng business permit is doon ba din daw sa lugar na kung saan itatayo yung negosyo. Ang sagot is yes na yes na yes po. Okay. Kung ang iyong negosyo ay ikaw lang mag-isa ang may-ari, ang tawag doon, sole proprietorship. So, tayong mga sari-sari store owner, so, consider tayo as a sole proprietorship. Isa lang dapat ang may-ari. So, ngayon, as a sole proprietorship, doon tayo kukuha ng certificate of registration sa DTI. Kasi yung DTI lang ang may hawak sa sole proprietorship. Kasi yung partnership at saka corporation or incorporation ng mga businesses is hindi po yun sa DTI nire-register, kundi doon po sa SEC or SEC. Okay? Again ha, yung mga more than 2 or partnership or more than 2 na mga ownership sa business, like for example partnership, incorporation, or corporation, is a SEC po yun, i-register. So tayong mga small business owner at saka sole proprietorship, we are under in DTI or Department of Trade and Industry. Ayan. So doon tayo magpa-register. So ngayon, let's say for example, yung negosyo mo is nasa Manila, tapos ikaw nakatira dito sa Mindanao. So kung saan yung negosyo mo located, doon ka dapat kukuha ng mga legal documents para dyan sa business mo. Kung sa Manila ka magtatayo ng negosyo, lahat ng mga legal documents na under sa sole proprietorship is doon mo dapat yan kukunin sa Manila. Yung DTI, business permit, fire permit, BIR, ayan, lahat ng mga legalities bilang sole proprietorship ay dapat doon sa Manila mo kukunin. Hindi po siya pwede na sa Manila yung negosyo mo tapos ikaw nakatira dito sa Mindanao kasi dito ka naka-base, dapat dito mo siya matawag doon. Yeah, dito mo kukunin sa Mindanao yung mga legalities ng yung business is hindi po yun pwede, okay? Hindi po yun pwede. Kung saan yung located yung business mo na itatayo mo, dapat doon din po sa lugar na yun kukunin yung mga legal documents para dyan sa itatayo mong negosyo. So tapos kung yung negosyo mo is may ibang outlet na, or let's say for example may ibang branch na tapos nasa ibang lugar, ayan, so doon din po ninyo kukunan ng mga legal documents yung branch
branch na itatayo mo. Okay? Ayan, so kung nagtayo ka ng branch ng negosyo mo doon sa Cebu, ayan, since nga sole proprietorship ka, tapos another branch lang din yung nasa Cebu, dapat sa Cebu lang din po ninyo kukunin yung mga legal documents na itatayo niyong branches ng inyong negosyo. Okay? So, dalawa yung business permit mo, dalawa yung DTI mo, dalawa din yung BIR mo na dapat babayaran mo, or tinatawag nilang COC sa BIR, yung Certificate of Registration. So, hindi dapat yun magkakapareha. Dapat iba-iba din po yun kasi nasa ibang lugar yung mga negosyo mo. Unless kung corporation, yata yun kasi iba din po yung process nun. Okay? Pwede kasi ito yung corporation ng negosyo mo, tapos meron kang mga group of companies na tinatayo under in one corporation. So, iba din po yun. Sa SEC po yun kukunin yung mga dokumento na kailangan doon at saka yung anong pag-process doon. So, iba-iba din po yun. Since nga sole proprietorship tayo, kaya under DTI tayo. Okay? Kung saan yung location ng negosyo mo, so dapat doon ka din kukuha ng mga legalities ng negosyo mo para doon sa itatayo mong negosyo. Okay, quick insight lamang po at saka awareness na din dyan sa mga sa mga kasari nating medyo nalilito. Ayan, kahit ako nalilito din. Well, anyway, tinanong ko naman yung friend ko na bookkeeper na si Ma'am Flor. Ayan, bookkeeper siya ng sister-in-law ko kasi yung sister-in-law ko is corporation na yung corporation na yung business niya as of now. So, iba-iba din kasi yung process doon sa sole proprietorship at saka doon sa SEC, doon sa corporation. Ayan, so sabi niya, nagtanong talaga ako before ako nagsagot dito sa video. Chinat ko siya. Yan, so Ma'am Ivy Joy, thank you so much sa yung comment. Sana ay nasagot ko yung katanungan mo. Ayan, thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking mga videos. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please to subscribe to my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notify ka in every videos that I uploaded. Thank you so much, guys. I see you in my next video. God bless, happy selling, and gracias everyone. Bye!